Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12:26, Makadiyos na kamalayan na pagpatay. Itinaas ni Kyuyuzin ang kanyang ulo at sinabi, sabihin nating malas ako. Ngunit sa maliwanag na bahagi, ang pagsasanay ng walang awa na paglilinang ay hindi masama. Mula ngayon, walang makakapidyo sa akin sa bahwang. Nagsisinungaling ka, sabi ni Linfang bago idinagdag. Kung ikaw ay walang emosyon at walang awa, kahit napatayin mo ang lahat ng iyong mga kaaway, paano mawawala ang ngiti mo? Hindi ako nagsisinungaling. Marahil ay patuloy akong mabibigo, ngunit magpapatuloy ako sa pagtutuon ng pansin sa aking paglilinang, at sa hinaharap ay hindi na ako magsasalungat pa. Sabi ni Kyuyuzin na parang sinusubukan niyang kumbansihin ang sarili, pero hindi talaga siya naniniwala sa sinasabi niya. Bakit mo sinusubukang magsinungaling sa iyong sarili? Bulong ni Linfang. Nilagay niya ang kamay niya sa kamay niya, sinubukan niyang gumalaw, pero hindi siya nito binitawan, kaya tumigil siya sa pagpupumiglas. Nangako ako sa iyo na pupunta ako sa Kyuklan para humingi ng pahintulot na pakasalan ka, paano ka nagsimulang magsanay ng walang awa na paglilinang? Sabi ni Linfang. Tumingin siya sa langit, parang bulong niya sa sarili. Nang inag si Kyuyuzin, ginalaw ang kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa. Hindi na ako babalik sa Kyuklan, kaya hindi na kailangang bumalik doon at humingi ng pahintulot nila na pakasalan ako. Sabi ni Kyuyuzin na napalingon. Tumingin siya kay Linfang at ngumiti. Magsasanay ako ng walang awa na paglilinang para patayin ang lahat ng iyong mga kaaway. Paprotektahan kita, hindi pa ba sapat iyon? Kaya't pinatay mo ang 68 disipulo mula sa Tianlong Divine Castle at hinabol si Bai Qiuluo. Tanong ni Linfang. Napakaganda ng kanyang mga mata, ngunit ibinaba niya ang kanyang ulo. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Linfang. Nakakatuwang babae, sabi ni Linfang na hinahaplos siya. Nang inag si Kyuyuzin, napakalapit ng ulo niya kay Linfang. May sarili akong paraan. Tinatahak ko ang sarili kong landas. Paano ako magiging mas malakas kung papatayin mo ang aking mga kaaway? Malumanay na sabi ni Linfang. Hindi ko kailangan na protektahan mo ako. Gusto ko lang makasama ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Kyuyuzin, mukha siyang malungkot at lumayo. Linfang, kahit na ano, magko-concentrate lang ako sa cultivation at hindi kita sasaktan. Nakangiting sabi ni Kyuyuzin. Namula si Kyuyuzin. Lumapit si Linfang sa kanya at hinalikan ang malamig niyang labi. Nang inag si Kyuyuzin, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Sa wakas, inakbayan ni Kyuyuzin si Linfang at niyakap siya. Mainit ang pakiramdam nang makaharap siya. Kasabay nito, ang matinding lamig ang sumalubong sa kanyang katawan. Naglalaban ang lamig at init sa loob ng kanyang katawan. Naramdaman ni Linfang ang kawalang awa ni Chi at malumanay na sinabi. Kyuyuzin, alam kong may dalawa kang personalidad ngayon, ngunit kaya mo siyang labanan. Tama. Sabi ni Kyuyuzin na tumatango. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Bigla siyang nanlamig, pagkatapos ay tumingin siya muli at ngumiti kay Linfang. Kyuyuzin, isuko ang walang awa na paglilinang, kung hindi mo na makokontrol ang panig na iyon. Nakayakap pa rin si Linfang sa kanya. Linfang, ayokong magsanay ng walang awa na paglilinang, ang ibang personalidad ko ang may gusto. Naiintindihan mo ba, sabi ni Kyuyuzin. Hindi niya maipaliwanag ng eksakto ang kanyang nararamdaman. Naiintindihan ko, sabi ni Linfang na tumatango. Sa wakas ay inamin niya na walang sino man ang naglagay sa kanya ng body capture spell, na sa halip ay mayroon siyang dalawang personalidad. Hindi nakakagulat na sinabi sa akin ni Kyung-chi na gamitin ng Kamadato ang Six Heavens of Desire and Passion spell sa kanya. Isip ni Linfang, kahit na ang mungkahi ni Kyung-chi ay hanggal, hindi ito walang batayan. Kung si Kyuyuzin ay nagsasanay ng isang spell na kalaban sa kanyang walang awa at walang emosyong panig, ang kanyang walang awa na panig ay hihina. Sa ganoong paraan, makokontrol niya ang kanyang sarili ng hindi kapanipaniwalang kawalang awa. Mukhang kailangan kong gumamit ng malakas na spell para tulungan siya. Isip ni Linfang, paano niya hahayaan na lumala siya? Mula ngayon, palagi kang mananatili sa tabi ko, sabi ni Linfang na hawak ang kamay ni Kyuyuzin. Tumanggo si Kyuyuzin. Sino yan? Sa sandaling iyon, ang makadiyos na kamalayan ni Linfang ay nakatagpo ng isang tao, kaya agad niya itong sinunggaban. Bitawan mo ako. Sigaw ng isang babae. Sino ka? Bakit mo kami tinitiktikan? Malamig na sabi ni Linfang. Hindi ko kailangang bigyang katwiran ang aking sarili, hayaan mo ako kung hindi, magiging marahas ako. Pagmamalaki ng dalaga. Gusto mong mamatay. Sabi ni Linfang habang ang kanyang makadiyos na kamalayan na palasyo ay umaatake sa isang hibla ng kanyang makadiyos na kamalayan. Kung maglakas loob kang salakayin ng aking makadiyos na kamalayan, dudurugin kita at ang iyong babae. Mayabang at agresibong sabi ng dalaga. Malamig na umungol si Linfang. Pinagsama niya ang kanyang makadiyos na kamalayan at sinira ang karamihan sa kanyang makadiyos na kamalayan. Paano siya kumilos ng ganoon ka-agresibo? Isang nakakakilabot na tili ang narinig iyon ng ilang tao sa loob ng kanilang mga silid. Miss, ang mga silhouette ay kumikislap at damapo sa looban. Ang mga taong iyon ay napakalakas na cultivator. Ang ilan sa kanila ay mga Zun cultivator. Jojo, anong problema? Tanong ng isang binata na naglalakad papunta sa dalaga.
Brother, inatake ng bastos na si Lin Fang ang aking makadiyos na kamalayan, patayin siya. Ang babaeng iyon ay si Qi Jiaojiao. Inilabas din niya ang kanyang makadiyos na kamalayan at natagpuan sina Lin Fang at Qiu Yuzin. Sinira ni Lin Fang ang isang bahagi ng kanyang makadiyos na kamalayan at walang sino man ang nakagawa noon sa kanya noon. At saka, gusto pa rin niyang makaganti sa ginawa ni Lin Fang sa kanya sa Fortune City. Lin Fang. Jiaojiao, magpahinga ka na. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kaganapan ng Wen Clan. Sabi ni Qi Tiansheng bago umalis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1227, pakikipaglaban kay Lin Fang. Pumunta si Qi Tiansheng sa isa pang patio kung saan nakaupo ang dalawang matandang lalaki. Dahil ba ito kay Lin Fang? Sabi ng isa sa kanila. Tumingon si Qi Tiansheng at nagsabi. Sa pagkakataong ito, pumunta kami sa Tianshu Town para maunawaan kung bakit ginagamit ng Wen Clan ang portal. Kaya ayokong mag-abala sa maraming bagay. Si Lin Fang ay naging sikat at ang manghuhula ay napakataas ng tingin sa kanya. Dapat nating imbestigahan lang. Kung siya ay masyadong mahina, madali natin siyang mapatay. Sabi ni Qi Tiansheng. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa isang kwarto. Nadismaya si Qi Tiansheng sa sinabi sa kanya ng manghuhula. Hindi pa rin siya makapaniwala na mauuwi siya sa ibaba ng listahan ng rangkang. Sinira ni Lin Fang ang makadiyos na kamalayan ng kanyang kapatid na babae. Naisip ba niya na dahil hinulaan ng manghuhula ang magandang kinabukasan para sa kanya, magagawa niya ang anumang gusto niya? Kung si Lin Fang ay hindi protektado ni Tian Tai at Janj, malamang napatayin na ni Qi Tiansheng si Lin Fang ng hayagan. Si Lin Fang at Qiu Yuzin ay kalmado pa ring nakaupo sa bench. Ang ulo ni Qiu Yuzin ay nakapatong sa mga balikat ni Lin Fang. Pareho silang tumangala sa langit, kalmado, parang mag-asawang nagmamahalan. Kailangang maging mainit at mapagmahal si Lin Fang sa kanya kung ayaw niyang maging walang emosyon siya. Sa sandaling iyon, sumimangot si Lin Fang. Isa pang makadiyos na kamalayan ang naroon. Tila hindi sila magkakaroon ng sarili nilang oras para mag-isa. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makadiyos na kamalayan at ginawa itong isang kamay na pagkatapos ay lumipat patungo sa especially iyan na makadiyos na kamalayan. Gayunpaman, ang makadiyos na kamalayan ng kaaway ay naging isang matalim na kwago at inatake ang makadiyos na kamalayan ni Lin Fang. Boom! Ang makadiyos na kamalayan na iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa makadiyos na kamalayan na nakita niya noon. Agad na naputol ang makadiyos na kamay ng kamalayan ni Lin Fang. Napaungol siya at namutla ang mukha niya. Napakalakas ng Zun Cultivator. Isip ni Lin Fang. Ang babaeng nagbanta sa kanya ay malamang na nagpadala ng ilang mga tao. Tap-tap. Maririnig ang tunog ng malalambot na hakbang. Sa labas ng patio, lumitaw ang isang matandang lalaki. Naramdaman ni Lin Fang ang kanyang presensya. Naroon siya upang protektahan ang makadiyos na kamalayan na umatake kay Lin Fang. Sa madaling salita, mayroong dalawang tao. Sinusubukan mo bang imbestigahan ako? Malamig na ngumiti si Lin Fang. Ang kanyang makadiyos na kamalayan ay naging isang sinaunang kampana. Ang matalas na makadiyos na kamalayan ay bumangga sa sinaunang kampana ni Lin Fang. Tumunog ang kampana at ang matalas na makadiyos na kamalayan ay agad na naputol. Sirain. Sigaw ni Lin Fang. Muling tumunog ang kanyang sinaunang kampana nang lumitaw ang mga gintong ilaw at patuloy na binomba ang matalas na kamalayan ng Diyos. Gayunpaman, sa parehong oras, dumating din ang isang nakakatakot na makadiyos na kamalayan. Naghahanda na rin sa pag-atake ang matandang lalaki mula sa labas. Ang dumarating na makadiyos na kamalayan ay muling humigpit at naging isang dambuhalang makadiyos na martilyo. Ang mga gintong sinulid ay lumitaw mula sa martilyo at isang nakakatakot na chi ang lumabas. Naramdaman ni Lin Fang na ang kanyang makadiyos na kamalayan ay masyadong mahina kumpara sa kanyang mga kalaban. Dong! Bumaba ang martilyo mula sa langit at nabasag ang sinaunang kampana. Agad na pinaikli ni Lin Fang ang kanyang makadiyos na kamalayan na ginawa itong isang napakalaking palasyo. Makadiyos na kamalayan na palasyo. Si Qiu Yuzin ay mukhang labis na nagulat. Sabi ng ibang personalidad niya, ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Ang liit ng palasyong iyon, paano mo matatawag na palasyong makadiyos na kamalayan? Pahinga. Sabi ng matandang may hawak ng martilyo. Ang kanyang martilyo pagkatapos ay lumipat patungo sa makadiyos na kamalayan na palasyo. Biz. Biglang gumuho ang mga gusali sa courtyard nang umihipang malakas na hangin. Ang makadiyos na kamalayan na palasyo ay nagsimulang manginig ng marahas, ngunit hindi ito gumuho. Napaungol si Lin Fang at sumigaw. Constriction. Ang kanyang makadiyos na kamalayan na palasyo ay lumaki at bumukas ang isang napakalaking pinto. Pinasok ito ng martilyo at pagkatapos ay isinara ni Lin Fang ang pinto gamit ang martilyo na nakaipit sa loob. Pahinga. Ang martilyo ay naipit sa makadiyos na kamalayan na palasyo at inatake ito mula sa loob. Gayunpaman, naglaan si Lin Fang ng maraming oras sa palasyo. May mga marka sa loob na mabilis na lumiwanag. Naipit ang martilyo. Tulungan mo ako. Sigaw ng matanda na may martilyo ng makadiyos na kamalayan. Pagkatapos, isang silhouette ang lumipad papunta sa courtyard kung saan naroon si Lin Fang. Kumislap ang silhouette ni Qiu Yuzin habang hinaharangan siya nito. Isang cultivator ng ikatlong layer ng Zunqi.
Ang makadiyos na kamalayan na ikinulong ni Lin Fang ay kabilang din sa isang cultivator ng ikatlong layer ng Zun Chi. Mamatay. Sigaw ng matanda na pinakawala ng hindi kapani-paniwalang chi. Nakapasok na siya sa ikatlong layer ng Zun Chi, kaya halos isang medium level na cultivator ng Zun siya. Hindi niya alam na ang Kyuyuzin ay nakalusot lamang sa unang layer ng Zun Chi. Biglang naramdaman ni Kyuyuzin na siya ay nakulong sa isang hola. Kung ang hola na iyon ay nasa salat, siya ay mamamatay sa loob. Empty Space Energies, Level 3 Abstruse Energies. Si Lin Fang ay hindi makapaniwala. Kung i-condense niya ang tatlong uri ng abstruse energies, maaari niyang talunin ng isang cultivator ng ikatlong layer ng Zun Chi, ngunit noong huling beses na nakipaglaban si Lin Fang sa mga naturang cultivator, hindi nila makontrol ang napakaraming uri ng abstruse energies. Ang mga cultivator sa kanyang harapan ay nakalusot sa ikatlong layer ng Zun Chi at nakontrol ang tatlong magkakaibang uri ng abstruse energies. Ang isa sa kanila ay lumikha ng isang bakanteng space cage kahit na kamay ng buwan, sabi ni Kyuyuzin. Ang kanyang kamay ay naging isang buwan na umaatake sa bakanteng space cage. Ang walang laman na hole sa espasyo ay kumaluskol sa ilalim ng kanyang pag-atake. Sirain. Sabi ng matanda. Nabasag ng bakanteng space cage ang moon attack at kasabay ng pagtalon niya, parang samasagi ang katawan niya sa space sa paligid nila. Kaagad, nagpakita siya sa harap ni Kyuyuzin. Ang kanyang mapanlinlang na enerhiya ay naging isang napakalaking kamay at isang metalikong tunog ang lumitaw. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang hinugot na kanyang TNG sword at kasabay nito, sa kanyang makadiyos na kamalayan na palasyo, milyon-milyong gintong sinulid ang lumitaw. Gusto niyang gamitin ang kanyang sword chi para direktang basagin ang makadiyos na awareness hammer. Boom! Sa di kalayuan, mas maraming chi ang bumaril sa kalangitan. Ang isa pang cultivator ay nagpasya na personal na atakihin si Lin Fang, kung hindi, mapinsala ni Lin Fang ang kanyang makadiyos na kamalayan. Ha! Nagulat si Chi Jiao Jiao nang maramdaman niya ang lahat ng lakas na iyon. Paano niya naramdaman ang chi ng matatandang lalaki? Nagulat din si Chi Tiansheng. Ano ang ginagawa ng dalawang matandang lalaki? Bakit napakaraming chi ang inilabas nila? Nilabanan ba nila si Lin Fang gamit ang chi? Hindi lang sila ang nakakaramdam ng malakas na chi, maraming tao sa loob at labas ng tavern ang nakadama ng mga enerhiyang iyon. Maraming tao ang bumangon sa himpapawid, gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1228, sino ka sa palagay mo? Haharenja ng kalaban ni Lin Fang ang kanyang TNG sword gamit ang kanyang mga kamay. Isang walang laman na enerhiya ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang. Biz. Umiwas si Lin Fang. Nabasag ang lupa sa likod at lumitaw ang mga bitak. Hinawakan muli ni Lin Fang ang kanyang TNG sword. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kyuyuzin. Kyuyuzin, I freeze siya, upugutan ko siya ng ulo. Sige. Sagot ni Kyuyuzin. Pagkatapos, isang malamig na buwan ang lumitaw at kasabay nito, ang isa pang buwan ay lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Sirain. Galit na sigaw ng matanda. Kumislap ang kanyang silweta nang ilabas niya ang isang empty space hand technique na gumagalaw patungo sa buwan. Gayunpaman, ilang sinag ng buwan ang bumungad sa kanyang katawan. 9 moons, energies condensed sa katawan ng cultivator na iyon. At pagkatapos ay lumitaw ang walang awa na enerhiya at kinaagnasan ang kanyang katawan. Freeze. Sabi ni Kyuyuzin. Desolated siya na. Sabay-sabay na lumitaw ang mga nakakasilaw na enerhiya ng espada. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang Desolate Shana attack para tumagos sa moon energies ni Kyuyuzin, naabot ang katawan ng kanyang kaaway at nasugatan siya. Magkasama, nagawa nilang patayin ang isang cultivator ng ikatlong layer ng Zun Chi. Napakalakas ng dalawang kabataang iyon. Kahit ilang tao sa langit. Maraming tao ang nanonood. Isang cultivator ng ikawalong layer ng Tian Chi at isang magandang babae ng unang layer ng Zun Chi ay nagsanib sanhi upang patayin ang isang cultivator ng ikatlong layer ng Zun Chi sa loob lamang ng ilang minuto. Si Kyuyuzin niyan, nakita ko na siyang pumatay ng maraming mababang antas na Zun cultivator. Kyuyuzin. Humihingal ang karamihan sa paghanga at pagkamangha. Ang batang iyon ay si Lin Fang. Sabi ng iba. Narinig ko na inawi ni Lin Fang si Long Teng dahil kay Kyuyuzin. Dapat magkaroon ng matalik na relasyon. Tama, ang dalawang tumataas na henyo mula sa hilagang bahwang ay magkasintahan din, napakahusay na magkatugma. Sa kasamaang palad, si Kyuyuzin ay nagsasanay ng walang awa na paglilinang, hindi sila magtatagal ng matagal. Nag-uusap ang mga tao, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang isa pang malakas na cultivator at ang kanyang makadiyos na kamalayan ay nananatili pa rin sa makadiyos na kamalayan ng palasyo ni Lin Fang. Ang patuloy na panloob na pag-atake sa makadiyos na kamalayan ni Lin Fang ay lubhang masakit. Noong una, gusto niyang patayin si Lin Fang gamit ang kanyang makadiyos na kamalayan, ngunit ngayon ay magkapit kamay na sina Kyuyuzin at Lin Fang. Kalimutan na natin to, ano sa tingin mo? Sabi ng taong iyon kay Lin Fang. Ang kanyang makadiyos na kamalayan ay nananatili sa makadiyos na kamalayan ni Lin Fang, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipakita kung gaano siya kaina. Gusto mong sirain ang aking makadiyos na kamalayan, paano ko makakalimutan iyon? Nakakatawa ka, sabi ni Lin Fang. Namutla ang mukha ng matanda.
Paanong ang palasyo ng makadiyos na kamalayan ni Lin Fang ay napakalakas? Kahit sino ay maaaring magkamali, patawarin sila kung maaari, kaya hindi na kailangang pumatay kung ito ay hindi kinakailangan. Sabi ng matanda na parang nagtuturo kay Lin Fang. Inatake mo ako ng iyong makadiyos na kamalayan, at ngayon gusto mong patawarin kita. Nakakatawa. Hindi kailanman pinatay ni Lin Fang ang mga taong hindi nananakot sa kanya, ngunit kapag ginawa nila ito, ginawa niya ang lahat para patayin sila. Paano niya pakakawalan ng isang tao kung sinubukan nilang kitilin ang kanyang buhay? Mamatay. Ang mga gininto ang ilaw sa loob ng makadiyos na kamalayan ng palasyo ni Lin Fang ay naging isang gininto ang ulan at nabasag ang makadiyos na martilyo ng kamalayan. Namutla ang mukha ng matanda sa sakit. Tama na yan. Nakapatay ka na ng tao, kaya hindi na kailangang patayin ang lahat. Sabi ng iba, si Qi Tiansheng, isa sa 10 pinakamalakas na cultivator. Sabi ng isang tao sa karamihan. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Qi Tiansheng. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. May kinalaman ba ito sa iyo? Kawili-wili. Naisip ng karamihan. Iniisip nila kung ano ang mangyayari kung mag-away sina Qi Tiansheng at Lin Fang. Sino ang pinakamalakas? Kahit na maraming tao ang nagsabing si Lin Fang ay naging isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng probinsya, hindi niya talaga sila nakipaglaban. Si Qi Tiansheng ay opisyal na isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan at ang kanyang katayuan sa lipunan ay medyo mataas. Siya ay isang matanda. Sinaktan mo na ang kanyang makadiyos na kamalayan, tama na. Maging maawin ngayon. Sabi ni Qi Tiansheng. Tumingin sa kanya si Lin Fang nang walang pakialam. Tino, lecture mo ako. Tingnan mo muna sarili mo. May pakana ka sa likod ng mga tao, alam ng lahat kung paano ka nagpapatakbo. Sabi ni Lin Fang. Nakita niya si Qi Zhao Zhao sa likod ni Qi Tiansheng kaya naintindihan niya kung ano ang nangyayari. Ang makadiyos na kamalayan na umatake sa kanya noon ay sa kanya. Hindi niya ito nakilala dahil wala siyang pakialam sa kanya. Ang matanda ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Inaatake pa rin ni Lin Fang ang kanyang makadiyos na kamalayan. Hindi na niya kinaya ang sakit. Bitawan mo siya, sabi ni Qi Tiansheng habang naglalabas ng malamig na enerhiya. Biz. Ang makadiyos na kamalayan na palasyo ay nawala at ang makadiyos na kamalayan na martilyo ay itinulak palayo. Bamantong hininga ang karamihan, tila hindi sisirain ni Lin Fang ang makadiyos na kamalayan ng matanda. Pagkatapos ng lahat, mataas ang tingin ni Tian Tai kay Lin Fang, ngunit si Qi Tiansheng ay may dugong imperial. Marahil alam ni Lin Fang na hindi siya makakalaban sa kanila kaya inilabas niya ang makadiyos na kamalayan ng matanda. Akala ng lahat, ngunit biglang isang nakakasilaw na liwanag ang nagpapaliwanag sa kalangitan ng gabi. Isang nakakakilabot na sigaw ang umalangaw sa mga tainga ng mga tao. Pinutol ni Lin Fang ang makadiyos na kamalayan ng matanda gamit ang kanyang espada. Siya ay talagang walang awa. Akala nila ay pakakawalan siya ni Lin Fang, ngunit hindi nila pinapanood ang kanyang espada. Si Qi Tiansheng ay kasing gulat din ng mga tao. Tiningnan niya si Lin Fang ng mahinahon, ngunit naunawaan ng karamihan na may itinatago ang katahimikang iyon. Hindi mayabang si Lin Fang, ngunit hindi rin siya duwag. Hindi niya naisip na mas mahusay siya kaysa sa iba, kahit na si Qi Tiansheng. Iniwan niya ang Zuyu patungo sa lalawigan ng Bahwang at umunlad mula noon sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang kakayahan. Maraming paraan si Lin Fang para protektahan ang kanyang sarili ngayon, si Tian Tai, Janj, ang kanyang sumpang setro, ang espada ni Emperor Wu Tianjian, kaya naman nanatiling walang takot si Lin Fang. Sino ka sa tingin mo? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang, hawak ang kanyang Tianji sword. Ang pagiging maawin. Nakakatawa, kung gusto nilang lumaban, kailangan nilang pasanin ang responsibilidad para dito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1229, ang pinakamagandang lugar. Si Qi Tiansheng, isa sa 10 pinakamalakas na cultivator, naisip na maaari niyang bigyan ng mga order si Lin Fang. Hindi sumagot si Lin Fang ng mga salita, sumagot siya gamit ang kanyang espada. Sino sa tingin ni Qi Tiansheng siya? Ang buwan ay nagniningning sa kanila habang sila ay nakatitig sa isa't isa. Mag-aaway ba sila? Nag-enjoy ka, pero may kahihinatnan. Mahinahong sabi ni Qi Tiansheng. Kahit hindi ako mula sa isang mayamang pamilya na may imperial na background, hindi ko hahayaang may magbanta sa akin. Hindi ako duwag. Papatayin ko ang sinumang nananakot sa akin. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ang manghuhula ay napakalakas, kaya sa palagay ko tama siya. Sabi ni Lin Fang na nanunuya. Tiningnan siya ni Qi Tiansheng sa malamig na paraan, masama pa rin ang loob niya dahil sa sinabi sa kanya ng manghuhula. Bukod sa mga taong walang nahula ang manghuhula, walang nakahihigit kay Lin Fang. Si Qi Tiansheng, isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan, ay nahuhuli. Papatunayan ko na mali ang manghuhula, ngunit hindi ka naroroon upang makita ako. Sabi ni Qi Tiansheng. Nasaktan siya ng mga salita ni Lin Fang, kaya tumalikod siya at umalis. Kahit galit na galit siya, kailangan niyang manatiling kalmado. Gusto pa rin niyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa Tianshu Teleportation Portal. Ang ilang mga tao ay tiyak na mapapahamak na maging mga stepping stone. Sabi ni Qi Zhao Zhao kay Lin Fang. Pagkatapos, sinundan niya ang kapatid niya. Si Lin Fang ay tiyak na magiging stepping stone ng kanyang kapatid.
Kahit na hinulaan ng manghuhula ang magandang kinabukasan para kay Linfeng, ano? Kung siya ay namatay, ito ay walang silbi. Ang kanyang kapatid na lalaki ay isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng rehiyon, ang kanyang kinabukasan ay kailangang maging maliwanag. Hindi sila nag-away, sayang naman. Naisip ng karamihang nagbubuntong hininga. Ang labanan sa pagitan ni Qi Tiansheng at Linfeng ay magiging hindi kapani-pani walang kawili-wili. At saka, ano ang ibig sabihin ni Linfeng nang magsalita siya tungkol sa manghuhula? Hinulaan ba ng manghuhula ang masamang hinaharap para kay Qi Tiansheng? Naisip ng karamihan. Pagkatapos, naalala nila kung gaano galit si Qi Tiansheng nang sabihin iyon ni Linfeng. Parang may naintindihan sila. Marahil ay hinulaan ng manghuhula ang isang mas magandang kinabukasan para kay Linfeng kaysa kay Qi Tiansheng. Umalis ang Qi clan at umalis din ang karamihan. Si Linfeng at Qiu Yuzin ay nag-iisa, muli. Kahit na sila ay may magandang romantikong sandali na silang dalawa lamang, sila ay patuloy na naiistorbo. Makalipas ang 3 araw, mabilis ang takbo ng lahat sa bayan ng Tianshu. Ika-6 na raang kaarawan noon ni Lolo Wen. Siya ay isang napakalakas na cultivator na nasa tuktok ng layer ng Zunchi. Isang hakbang pa at magiging emperador na siya. Sinubukan niyang lampasan ang bottleneck na ito sa nakalipas na daang taon, ngunit hindi niya nagawa. Ang ama ng lolo ay isang emperador, ngunit kahit na siya ay hindi makakatulong sa kanya. Kinailangan niyang umasa sa kanyang sarili upang makapasok sa susunod na layer ng cultivation at maging isang emperador. Kaya ang ika-6 na raang kaarawan ng naturang cultivator ay isang napakahalagang kaganapan para sa Wen clan. Kinailangan nilang magdiwang. Siyempre, maraming tao ang may lihim na motibo. Nagtataka sila kung bakit ginagamit ng Wen clan ang Tianshu teleportation portal at kung saan nila ipinapadala ang kanilang malalakas na cultivator. Naglalakad sina Linfeng at Qiu Yuzin sa Tianshu Town nang marinig nila ang mga taong pinag-uusapan iyon. Medyo naintindihan din nila ang tungkol sa clan na iyon. Ayon sa mga alingawngaw, ang Wen clan ay napakamisteryoso. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa likod ng mga eksena. Bukod pa rito, ang bawat henerasyon ng mga Wen ay may hindi kapani-paniwalang henyo. Si Wen Tiange, ang kasalukuyang henyo noong panahong iyon ay walang espesyal na katawan, ngunit isa pa rin siya sa 10 pinakamalakas na cultivator sa rehiyon. Higit pa rito, palaging nasa top 5 si Wen Tiange. Naalala ni Linfeng si Wen Tiange, isang pambihirang binata na may magandang ngiti at pambihirang kakayahan sa pagpatay. Ang Wen clan ay may mga emperador, kaya kailangan nilang magkaroon ng sarili nilang maliliit na mundo, gayunpaman, hindi sila nakatira sa kanilang maliliit na mundo. Mas pinili nila ang Tianshu Town sa halip. Marahil ang kanilang maliliit na mundo ay may mga espesyal na gamit. Dumating sina Linfeng at Qiu Yuzin sa harap ng gate ng Wen clan. Marami ng tao roon at mainit na tinatanggap ng mga matataas na opisyal ng Wen clan ng mga tao. Pagdating sa loob, kailangang ibigay ng mga tao ang kanilang mga pangalan. Makakakuha sila ng iba't ibang upuan ayon sa kanilang katayuan sa lipunan. Celestial Land of Alchemists, Wu Qing. Sabi ng isang tao sa harap ni Linfeng. Ang matandang lalaki sa pasukan ay nagbigay kay Wu Qing ng isang gintong liham ng paanyaya. Maraming tao ang tumingin sa kanya ng may paghanga. Sa pamamagitan ng isang gininto ang imbitasyon, ang mga bisita ay maaari nang maupo sa labas lamang ng pangunahing bulwagan. Ang pagiging mula sa Celestial Land of Alchemists ay isang mataas na katayuan sa lipunan. Tiantai, Linfeng at Qiu Yuzin. Sabi ni Linfeng sa mahinang boses. Bibigyan na sana siya ng matanda ng gintong barahan nang may nagsabi. Teka, tumigil sa paggalaw ang matanda at ang taong nagsabi noon ay nagbigay ng imbitasyon kina Linfeng at Qiu Yuzin na may nakasulat na salitang Wen. Maaari kang umupo sa pinakapangunahing bulwagan. Maraming tao ang namangha. Iyon ang pinakamagandang lugar. Ang mga taong maaaring umupo doon ay hindi kapani-paniwala. Karaniwan silang matatandang natatanging cultivator, ngunit sina Linfeng at Qiu Yuzin ay napakabata pa. Tumiti ang matandang nasa entrance na parang may naisip at saka pinapasok sila. Mukhang sikat na kami at maganda ang reputasyon. Sabi ni Linfeng na nakangiti gamit ang telepathy. Si Wu Qing mula sa Celestial Land of Alchemists ay maaari lamang maupo sa labas. Hindi dahil ang iginagalang na Tiantai ng Wen kaysa sa Celestial Place of the Alchemists, ang Celestial Land of Alchemists ay umiral ng mahabang panahon, kung tutuusin. Ito ay dahil sa kanilang mga pangalan. Linfeng at Qiu Yuzin. Nangangahulugan din ito na itinuturing na sila ngayon ng mga Wen bilang ilan sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan. Ngunit ngayon din ang petsa ng aking pakikipaglaban kay Bai Qiuluo. Baka mahirapan ang pagpasok sa loob. Si Qiu Yuzin sa mahinang boses. Kaarawan noon ni Lolo Wen, may binalak ba si Bai Qiuluo? Titingnan natin. Sagot ni Linfeng. Kahit nawala si Bai Qiuluo, darating pa rin si Linfeng. Magkakaroon ng maraming malalakas na cultivator para sa kaarawan ni Lolo Wen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1230, isang maliit na aral. Naglakad sina Linfeng at Qiu Yuzin sa mga bulwagan at corridors at courtyard. Ang bawat patio at bulwagan ay may maraming alak. Ang mga mahuhusay na cultivator sa lalawigan ng Bahwang ay hindi nagkusa na mag-imbita ng mga tao sa kanilang mga kaarawan.
Maaaring dumating ang mga tao ayon sa gusto nila. Ito ay mas mahusay kaysa sa paglimot sa ilang mga tao at sakta ng mga ito. Sa makatuwid, hindi nila tinatrato ng hindi patas ang kanilang mga bisita. Siyempre, ang mga taong dumating ay mayroon ding tiyak na katayuan sa lipunan. Ang mga ordinaryong tao mula sa kalye ay hindi maaaring pumunta sa Wens ayon sa gusto nila. Maraming inihanda ang Wen clan para sa okasyon, umaagos ang alak, may mga naglalakihang mangkok ng prutas, at maraming regalo. Walang karaniwan doon. Kahit na ang alkohol ay kapaki-pakinabang para sa mga cultivator. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sina Linfang at Qiu Yuzin sa harap ng pangunahing bulwagan kung saan may mga naglalakihang kaldero na puno ng alak. Nag-uusap ang mga tao sa isa't isa, sa gitna nila, maraming Zun cultivator. Napakaraming tao. Isip ni Linfang na sumulyap sa karamihan. Maraming tao ang nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang chi. Napakaraming hindi kapanipaniwalang mga cultivator ng Zun, at ang mga hindi mga cultivator ng Zun ay malamang na may napakataas na katayuan sa lipunan. Kung ilang taon na ang nakalipas, hindi na kailanman makakasama ni Linfang ang mga ganoong tao. Napabuntong hininga siya habang iniisip iyon. Ang pagiging isang malakas na cultivator ay nagbubukas ng mga pinto para sa kanya. Sa sandaling iyon, may sumulyap kay Linfang sa nakakainis na paraan. Lumingon si Linfang at nakita si Chi Jiaojiao. Naroon din siya, ngunit maaari lamang siyang manatili sa labas. Walang gaanong espasyo sa loob ng pangunahing palasyo, kaya ang mga Zun cultivator lang, o ang 10 pinakamalakas na cultivator mula sa probinsya ang maaaring makapasok. Kahit na siya ay kapatid ni Chi Tiansheng, hindi siya makakasama nito. Kung hindi, dinala ng mga tao ang lahat ng kanilang mga kaibigan at kapamilya sa loob at napakaraming tao. Sumulyap si Linfang sa kanya at tumalikod. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Jiao, sino ang lalaking iyon? Mukha siyang mayabang. Tanong ng isa sa mga binata na kasama niya. Isang masama at kakilakilabot na tao. Medyo may talino siya, pero patuloy siyang umaarte at inaatake ako. Sabi ni Chi Jiao sa malamig na paraan. Dapat ko ba siyang turuan ng leksyon? Tanong ng binata sabay evil smile. Ang kanyang pangalan ay Chuyan. Matapos makapasok sa layer ng Zunchi, wala siyang napatay na sinuman. Ngunit ngayon ay may nagsasaka ng Tianchi layer na hindi nagustuhan ni Chi Jiao, kaya maaari niya itong gamitin bilang isang stepping stone upang mapabilib si Chi Jiao. Tumiti si Chi Jiao at sinabi kay Chuyan. Kung matuturuan mo siya ng leksyon, siguro papayag akong lumabas kasama ka. Nabaliw si Chuyan nang marinig niya ito. Kung maaari niyang maging kasintahan si Chi Jiao at pagkatapos ay pakasalan siya, mababago nito ang kanyang buhay. Jiao, sana maalala mo ang sinabi mo. Sabi ni Chuyan na sobrang excited. Magiging madali ang pagtuturo sa isang cultivator ng ikawalong layer ng Tianchi. Naglakad siya patungo kay Linfang at humarang sa kanyang daraanan. Tumingin si Linfang sa kanya at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad kasama si Qiu Yuzin. Nasa Wens sila. Maraming napakalakas na cultivator sa main hall, halos lahat ay Zun cultivator kaya ayaw ni Linfang na makaakit ng atensyon. Tsaka ang boring naman nunggay. Gayunpaman, maaaring ganoon ang naisip ni Linfang, ngunit hindi iyon ginawa ni Chuyan. Muli siyang lumipat sa harap ni Linfang at walang pakialam na sinabi. Ngayon ang karawan ni Lolo Wen, kahit na narito ka, hindi ka maaaring kumilos ng walang ingat at gawin ang anumang gusto mo. Kung maling lugar ang pinuntahan mo, magdudulot ka ng gulo at pagtatawanan ka ng mga tao. Gustong manggulo ni Chuyan. Tiningnan siya ni Linfang ng malamig na paraan. Parang may matalas na espada si Linfang sa kanyang mga mata na tumatagos sa Chuyan. Nahihilo at nanginginig si Chuyan. Pinagsama-sama ni Linfang ang nakakatakot na mapang-api na enerhiya sa kanyang kamay at lumitaw ang isang napakalaking kamao ng demonyo. Bukod, ang kamay na iyon ay naglalaman din ng kulog at apoy na enerhiya. Si Chuyan ay nasusuka at ang kanyang mukha ay namutla. Boom! Naglabas si Chuyan ng mga enerhiya na dumagan sa kalangitan. Lumitaw ang apoy sa kanyang mga kamay at isang napakalaking apoy ang inilunsad patungo kay Linfang. Gotcha! Ang pag-atake ni Linfang ay madaling nasira ang apoy. Ang mga kaluskos ay patuloy na kumakalat sa hangin habang si Chuyan ay napaluhod. Marami sa kanyang mga buto ang nabali at siya ay basang-basa ng malamig na pawis. Kung hindi muna umatake si Chuyan, ang pag-atake ni Linfang ay papatayin siya. Nakakatakot na pag-atake. Sino yan? Nakapasok pa lang siya sa ikawalong layer ng Tianchi, ngunit napatumba niya si Chuyan sa isang hampas. Naisip ng maraming tao kapag naramdaman nila ang mga enerhiyang iyon. Walang sinabi si Linfang, kumilos lang siya bilang pagtatanggol sa sarili. Baliw talaga, pero sobrang walang galang. Si Chuyan ay ginagalang dahil isa na siyang Zun cultivator. Nawalan siya ng mukha ng lalaking iyon. Dapat turuan ka ng mga matatanda ng iyong pamilya. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay dumaan siya kay Chuyan at nagpatuloy sa paglalakad. Ano ang sinabi mo? Sabi ng malamig na boses na nagmumula sa loob ng main hall. Isang matandang lalaki ang lumabas, ang kanyang chi ay kasing lawak ng karagatan. Ang matandang lalaki ay ang lolo ni Chuyan, siya ay nakalusot sa ikawalong layer ng Zunchi, kaya siya ay isang mataas na antas ng Zun cultivator. Lolo. Sabi ni Chuyan na tumayo. Mukha siyang sobrang nahihiya.
Nakalusot siya sa layer ng Zunchi, kaya naisip niyang aapihin niya si Linfang. Ngunit, sa huli ay pinahiya siya ni Linfang. Wala kang silbi. Anong kahihiyan? Galit na sabi ng matanda. Ni hindi makatingin sa kanya ang lolo niya. Tumingin siya kay Linfang at malamig na sinabi. Sinabi mo lang na gusto mong pag-aralin ko ang apo ko. Kahit walang kwenta siya, hindi rin ikaw ang makakapagsabi ng mga ganyan. Tahimik na tiningnan ni Linfang ang matanda at sinabing. Hinaranggan niya ang daan ko, kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Bastos. Sigaw ng matanda. Tinuruan siya ng leksyon. Sino ka sa tingin mo para turuan ng leksyon ang apo ko? Gusto kong makita kung sino ang iyong pamilya o mga guro na nagpaaral sa iyo ng ganoon. Dahan-daang gumalaw ang matandang lalaki patungo kay Linfang. Isang nakakatakot na lakas ang mabilis na nagpahirap kay Linfang. Sigurado ka ba? Walang pakialam na tanong ni Linfang. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumitaw at pinalibutan si Linfang. Lumitaw ang mga bitak sa lupa. Naturuan ka na bang igalang ang iyong nakatatanda? Galit na sabi ng matanda. Sasabihin ko sa mga kapwa ko alagad na sinaktan ako ng apo mo at sinampal ko siya kaya napaluhod siya. Tapos, sabi mo gusto mong makita kung sino ang mga guro ko. Baka hindi ka lalabanan ng mga guro ko, kundi ang mga kapwa ko disipulo. Sinabi ng isa sa kanila kung ano ang gawin ng mga tao sa akin, gagawin niya ito sa kanila ng 10 beses. Sabi ni Linfang na walang pakialam. At sino yan? Malamig na sabi ng matanda. Ngunit sa sandaling iyon, tila naunawaan niya na si Linfang ay hindi isang nobody, kaya siya ay umatras. Mo Chen. Sabi ni Linfang na walang pakialam.